Release, release, release the healing. Hallelujah. Hallelujah. Walang sama, sana at sa Espiritu Santo. Ngayon, kailanman, ang kasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Napakahalaga po talaga na tayo ay nananalangin sa Panginoon. Ano man ang dapat natin gagawin, uunahin natin ang panalangin sa ating Panginoon upang lagi nating maramdaman ang presensya ng Diyos. Amen? Upang lagi tayong gabayan ng ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Amen ba? Amen? Ngayon naman po, ay dadako na tayo sa pangalawang panayang, ang basic Mariology, Missionary and Prophecy. Amen? Ito po ay tatalakayin ang tungkol sa ating Inang Maria. Kung sino ba si Maria sa buhay natin? Si Maria na siyang tagapamagitan natin at tagapanalangin sa ating Panginoon. Ngayon po, ang magpapahayag ng ating panayam ngayon tungkol kay Inang Maria sa basic Mariology. So, ang ating nagpagdasal ng rosaryo sa ating community. Siya po ay na-appreciate siya ni Inang Maria ay laging nasa kanya. Kaya naman, laging parang siya ay kawawis na ni Mama Mary. Amen? Kaya siya ay pinadulog lang Inang Maria. Tatawagin na po natin, walang iba kundi ang ina ng sa bagong Jerusalem, Inang Venus Landines. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayo. Tumayo po tayo lahat mga kapatid.
kapatid, ang akin pong ipapanayam ngayon ay ang Basic Mariology. Ito po yung maikling pag-aaral tungkol kay Maria na ina ni Jesus na ating Panginoon. Amen? So, kilala niyo ba si Maria, mga kapatid? Sino po nakakilala dito? Sino po ba si Maria? Ayan, si Maria ay ina ni Jesus ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, ito po yung kapahayagan na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas na ang ating amang Yahweh ay nagsugo ng isang anghel upang kausapin ang isang dalaga. Amen? Na ang pangalan ay Maria. Si Maria ay 14 years old pa lang siya. At siya ay nakalaksang ikasal pa lang kay Jose. Amen? Nalakas sa palakpak sa ating Panginoon. Ngunit lumapit ang anghel sa kanya. Amen? Lumapit ang anghel sa kanya at pinati siya ng anghel. Sabi ng anghel kay Maria, "Magalak ka, Maria, sapagkat ikaw ay pinalulugdan ng Diyos. Kaya sumasa iyo ang Panginoon." Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya naguluhan si Maria, mga kapatid. Kasi niisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng pagbati ng anghel sa kanya. Kaya ang sabi ng anghel sa kanya, "Magalak ka, huwag kang matakot, Maria," sabi niya, no? "Sapagkat ikaw ay maglilihi." Sabi ng anghel, no? "Sapagkat ikaw ay kalugod-lugod at ikaw ay maglilihi." Nagulat ngayon si Maria, mga kapatid. Kasi nga naman, no? 14 years old pa lang siya. Nakatakda pa lang siyang ikasal kay Jose. Ngunit, sinabi ng anghel na siya ay maglilihi. Amen? Kaya nga ang sabi ni Maria, "Paano kung mangyayari yun?" Sabi ni Maria, "Gayong ako'y paano kung mangyayari yun? Gayong ako'y isang dalaga," sabi ni Maria. No? Kaya nga, naguluhan si Maria. Amen? Kasi nga, paano nga naman siya maglilihi? Nakatakda pa lang siyang ikasal kay Jose. No? Ngunit tandaan natin, mga kapatid, no? Na walang imposible sa Diyos. Amen? Lahat ng bagay ay mapangyayari ng Diyos. Amen? Walang imposible. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang-kayang gawin ng Diyos. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya ang sagot ni Maria, kahit ang sabi ng anghel sa kanya, "Sapagkat bababa sa iyo ang Espiritu Santo at makapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos. Kaya't ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at pangangalanan mo siyang Emmanuel." Ang ibig sabihin nun ay siya ang Jesus. Amen? Kaya, ang sabi ni Maria, no? Kaya ang sabi, "Sapagkat ang iyong ipapanganak ay isang banal at katawaging anak ng Diyos." Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya anong sagot ni Maria, mga kapatid? Siya'y tumugon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ang sagot ni Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon." Sabi niya, "Mangyari nawa ang iyong sinabi." Diba? Sabi niya, kaya nga, yung anghel ay umalis na. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. So, God is good. All the time. Malakas na palakpak sa ating Panginoon.
Kailan ipinanganak? Yan. Sino ba nakakalam sa inyo? Kung kailan ipinanganak ang ating mahal na Birheng Maria? Sirit? Yan. Amen, no? Ipinanganak ang ating mahal na Birheng Maria ay September 8. No? Tandaan ninyo, ha? Kapag tinanong kayo kung kailan ang birthday ni Mama Mary, dapat alam ninyo. No? Ang birthday ni Mama Mary ay September 8. Yan. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Tandaan yan, ha? Kaya, kakalamin kita kung kailan ang pinanganak si Mama Mary, ha? September 8, no? Ang kapanganakan ng ating Birheng Maria. Kaya nga, tuwing September 8 ay ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko, di ba? Na ano niyo yun? Na ipinagdiriwang ng ating simbahan yung kapanganakan ng ating Birheng Maria. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So, saan naman ipinanganak ang ating Birheng Maria? Amen. Diba? Diba ikaw, alam mo kung saan ka ipinanganak? Ayan, diba? Si Mama Mary ay ipinanganak sa Nazareth, Galilea. Doon siya ipinanganak. Amen? Kagaya natin, meron tayong lugar kung saan tayo ipinanganak. Kaya si Mama Mary ay meron din lugar kung saan siya ipinanganak. Doon siya sa Nazareth, Galilea. No? Siya ay taga-Israel sa bayan ng Nazareth, Galilea. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So, sino naman ang kanyang mga magulang? Amen, no? Sino po ang kanyang mga magulang? Ha? Yan, amen, no? Alam ko, sister, no? Ang kanyang mga magulang, no? Ay si Santa Ana at saka si San Joaquin. Yun. Tandaan nyo, kapag tinanong kayo, pag tinanong kayo kung sino ang nanay at tatay ni Mama Mary, dapat alam ninyo, no? Ang nanay ni Mama Mary ay Santa Ana. Tapos, ang pangalan ng kanyang tatay ay San Joaquin. Amen? Para kapag tinanong kayo, ay alam ninyo kung ano ang pangalan ng kanyang mga magulang. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Ang trabaho ng mga magulang ni Santa Ana ay ang trabaho ng mga magulang ni Mama Mary ay magsasaka. Amen? Pastol. Magsasaka at pastol na tapat na naglilingkod sa Diyos. Yun yung trabaho ng kanyang mga magulang. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya nga sa paglipas ng panahon, ng pagsasama ni Santa Ana at saka si San Joaquin, ay hindi sila nagkaroon ng anak. Amen? Hindi sila nagkaroon, no? Kaya nga, si San Joaquin ay nanalangin ng 10 at nanalangin si San Joaquin ng 40 araw sa ilang, no? Para humingi sa Diyos ng anak. Amen? At si Santa Ana naman, siya ay naiwan doon sa kanilang tahanan, no? Upang mataimtindin siyang dumadaing sa ating Panginoon na siya rin ay humihingi ng kanyang anak. Amen? Kasi nga, hindi sila nagkaroon ng anak. Kaya nga, si Santa Ana ay nangako sa ating Panginoon, no? Na kung magkakaanak na siya, ay palalakihin niya at itatalaga niya sa Diyos at maglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya nga, yung ipinangako ni Santa Ana ay tinupad ng Diyos, no? Tinugon ng ating Panginoon ang panalangin
natin ni San Joaquin at saka si Santa Ana. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Sa kanyang katandahan ni Santa Ana, siya ay naglihi. Amen? Naglihi siya. No? At nung kanyang sa paglilihi ay nagalak ang mag-asawa. Kasi nga, nagsilang siya ng kanilang anak na babae. No? Pinangalanan niya Maria. Yan, no? Isinilang ni Santa Ana si Mama Mary. No? Kaya nga, kaya pinangalanan nila Maria na ito ay magiging ina ni Jesus. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya tandaan natin, mga kapatid, yung kwentong ito para alam ninyo kung paano si Mama Mary, ay itinalaga ng Diyos. Amen? Para kapag tinanong kayo, alam na ninyo. Amen? So, nagalak ang mag-asawa sa pagsilang ng kanilang anak. No? Na pinangalanan nilang Maria, si Mama Mary. Amen? At sa pagsapit nito, ng 3 taon, no? Sumapit na yung 3 taon ni Mama Mary, siya ay dinala sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Amen? Ng kanyang mga magulang upang italaga siya doon. No? Ihandog bilang katuparan ng kanilang pangako na pagkakalaga sa Diyos. Amen? Kaya nga nung 3 taon na ni Mama Mary, ay itinalaga siya ng kanyang mga magulang sa Diyos. Amen? Kasi ito yung pangako nila na kapag binigyan sila ng anak, ay ihahandog nila, no? Ibibigay nila, tatalaga nila sa Diyos, na siya ay maglilingkod sa Diyos. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya nung 3 taon pa lang si Mama Mary, ay itinalaga na sa Diyos. Kasi nga, tinupad nila yung pangako nila sa ating Panginoon. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya nga si Mama Mary, 3 taon pa lang siya, ay naglilingkod na siya sa Diyos. Amen? Kaya nga tayo, mapalad tayo, mga kapatid, kasi kagaya ninyo, batang-bata pa kayo. Amen? Ilang taon ka na? 9 years old, no? Si Mama Mary, nung naglingkod siya sa Diyos, 3 taon pa lang siya, 3 years old pa lang siya, ay itinalaga na siya ng kanyang mga magulang upang siya ay maglingkod sa Diyos. Amen? Para danasin niya doon ang buhay sa templo bilang mag-aaral. Amen? Doon sa templo ay tinuruan si Mama Mary na manalangin, no? Tinuruan siya na magdasal ng Santo Rosario. Tinuruan siya na magbasa ng Biblia, no? Tinuruan ang ating mahal na Inang Maria doon. Amen? Kasi doon, para danasin niya doon yung buhay sa templo. Amen? At doon sa templo na yun, doon siya kinongkreto ng Diyos. At pinatatap ang kanyang pananampalataya, kaya siya pinalugan ng Diyos. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. So God is good. All the time. All the time. God is good. Yan, malakas na palakpak sa ating Panginoon. So, kailan naman yung pinagdiriwang ang pagka-reyna ng ating Birhen Maria ng langit at ng lupa. Yan. Sino pong nakakaalam sa inyo? Yan. Birthday po ni Mama Mary yun, ha? Birthday ni Mama Mary yun, September 8. Ngayon, kailan naman ipinagdiriwang yung pagka-reyna ng Birhen Maria ng langit at ng lupa? Yan. Yun o, September 8. Tandaan mo, birthday yun ni Mama Mary. September 8, no? So, yung
langit at ng lupa. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya nga noong August 22, ay ipinagdiriwang sa simbahang Katoliko yung pagkareyna ng Birhen Maria ng langit at ng lupa. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Bakit siya naging reyna ng langit at ng lupa? Bakit siya naging reyna ng langit at ng lupa? Amen, kayo dyan. Alam nyo? Yan, no? Bakit siya naging reyna ng langit at lupa? Sapagkat siya ay ating ina at nanay nating lahat. Amen? Siya ay ina ni Jesus at si Jesus ay hari. Amen? Siya ang ating ina at nanay nating lahat. Amen? Kaya siya naging reyna ng langit at ng lupa. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So mga kapatid, ano yung tungkulin bilang reyna ng langit ng ating mahal na Birhen Maria? Ano yung tungkulin niya bilang reyna ng langit at ng lupa? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya, August 22, yung pagka-reyna, no? So, ano yung tungkulin niya bilang reyna ng langit ng lupa? Amen? Tungkulin ni Mama Mary bilang reyna ay naroon. Si Mama Mary doon sa sentro, Jerusalem. Amen? Sa harapan ni Amang Yahweh, no? Anong ginagawa ni Mama Mary doon? Siya ay nananalangin para sa ating lahat. Amen? Siya ay nanaog sa lupa at tulad ng mga anghel. Mama Mary, no? Para tayo ay kanyang subaybayan. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Pinupuntahan tayo, no? Katulad nung mga katulad ni Santa Claus, di ba? Pinupuntahan si Santa Claus, pinupuntahan niya yung mga bata, di ba? Binibigyan nga ng regalo, di ba? Kaya kasi Mama Mary ay ganoon din. Siya ay nananaog dito sa lupa para tayo ay puntahan. Amen? Kaya nga, di ba? Sinasabi na si Mama Mary ay naroon sa ating mga tahanan. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Para tayo, pumalito ang ating mahal na ina, para tayo ay subaybayan, gabayan, at kausapin. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga si Mama Mary, di ba? Doon sa Fatima, Portugal. No? Kinausap niya yung tatlong bata. Amen? Doon sa Aparisyon doon sa Fatima, Portugal. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Itong aparisyon ng Birhen ng Fatima, ito ang unang aparisyon ng mahal na Birhen ng Fatima na aprobado ng mga obispo sa buong mundo. Amen? Ito yung unang aparisyon na aprobado ng mga obispo sa buong mundo. Kasi marami namang aparisyon si Mama Mary. Pero itong aparisyon ng Fatima sa Portugal, ito yung unang aparisyon na aprobado ng mga obispo sa buong mundo. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Ito ay naganap noong May 13, 1970. Ito ay naganap. Yung aparisyon ni Mama Mary ay May 17, 1970. May 13, 1970. Amen? That is good. All the time. God
tatlong bata na ang pangalan ay si Lucia dos Santos at ang kanyang mga pinsan na magkapatid na sina Francisco at Jacinta Marco. Amen? Kinaumagahan doon, ang tatlong bata ay nagpapastol ng mga tupa doon sa tinatawag na Cova de Area. Amen? Habang sila ay naglalaro, doon sa tinatawag na, habang sila ay naglalaro, ay may nakita silang kumikinang na parang isang kidlat. Amen? Alam niyo ba yung kidlat? Di ba? Yung umiisla, ano? Yung kidlat. Ganon ang nakita ng tatlong bata, no? Nakita nila na may kumikinang na parang isang kidlat, no? At pagkatapos ay nakita nila ang mahal na Inang Maria doon sa maliit na puno na tinatawag na oak tree, no? Maliit lang yun na puno, no? Nandun siya sa ibabaw ng puno, no? Ayon kay Lucia, ang Birhen ng Fatima ay nagniningning. Siya ay nagniningning na mas maliwanag pa sa araw. Amen? Alam naman natin mga kapatid, no? Yung araw, di ba, kapag tinignan mo, nakakasilaw. Amen? Ganun ang nakita ng tatlong bata doon kay Mama Mary. Nung siya ay nasa maliit na puno. Amen? God is good. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. No? Ang damit niya ay puting-puti ang kanyang damit, no? Puting-puti ang kanyang damit, parang ganito. No? Puting-puti ang damit ni Mama Mary hanggang dito sa baba. Amen? At may belo. Diba? Yung si Mama Mary, ito yung belo niya. No? Ito yung belo ni Mama Mary. Hanggang sa baba. Amen? Siya nakasubit ang isang rosaryo doon sa kanyang kanang kamay. Parang nakalagay isang rosaryo, parang ganito. May isang rosaryo siya na nakalagay doon sa kanang kamay. No? Si Mama Mary. No? Nakasubit sa kanang kamay. At nakadakupang kalag ang kanyang mga kamay. Parang nakaganito. Ganito. Yan. Nakaganyan ang aking mahal na Birhen Fatima. Amen? Malabas na palakpak sa ating Panginoon. At doon sa pagkakita niya doon sa tatlong bata, kinausap niya sila, no? Hiniling niya sa kanila na bumalik sila na iyon na ika-13 ng 6 na buwan. No? Hiniling niya sa mga bata. No? Nung napakita siya, hiniling niya doon sa mga bata na babalik sila doon na ika-13 ng sunod na 6 na buwan. At ganun din na oras. Amen? Kaya nga yung mga bata, para sa kanya, sasabihin sa kanila kung sino siya at kung ano ang kanyang nais. Kaya nga pinababalik niya sila doon, no? Para sasabihin kung ano ang nais niya, no? Kaya nga noong October 13, yan, tignan natin ha, October 13, ika-6 na buwan, ay bumalik ulit yung mga tatlong bata doon sa maliit na puno. At nandoon si Mama Mary, no? Kaya nga noong October 13, ay doon lang nagpakilala ang ating mahal na Birhen Maria doon sa tatlong bata. Amen? Ang sabi ni Mama Mary sa kanila, ang sabi ng Birhen ng Fatima sa kanila, no? Kayo, ako, ang mahal na Birhen ng Rosario. Sabi niya, ako ang Holy Rosary. Diba? Nagpakilala na ang ating mahal na Inang Maria. Amen? Na siya ang mahal na ina ng Santo Rosario. Siya ang Holy Rosary. Amen? At ang sabi niya, no?
doon lang sila pinagbilinan yung tatlong bata na sila ay manalangin ng Santo Rosario araw-araw. Amen? Pinagbilinan sila na sila ay manalangin ng Santo Rosario araw-araw. Pinilinan yung tatlong bata. Kasi nga, merong nakaganap na digmaan doon sa Fatima, Portugal. Kaya nga, pinagbilinan na sila na manalangin sila ng Santo Rosario araw-araw. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. No? Yan. Kaya pinananalangin sila ng Santo Rosario araw-araw para sa kapayapaan ng mundo at para sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig. Amen? Kasi nga, doon sa Fatima, Portugal, ay merong nagaganap na digmaan, no? Yung Russia, no? Doon, kaya nga pinagdadasal sila ng Santo Rosario para matigil na at magkaroon ng kapayapaan ang lugar na iyon. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. No? Kaya ngayong tatlong bata ay nanalangin sila araw-araw ng Santo Rosario. Amen? Kasi nga kapag ikaw ay nananalangin ng Santo Rosario araw-araw, no? Marami tayo ay maligtas at makakamit natin yung kapayapaan ng Diyos. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. No? Kaya nga, itong aparisyon ng Birhen ng Fatima, ito po ay aprobado ng mga obispo sa buong mundo. No? Noong 1930, kinilala nila na ang aparisyon ng Birhen ng Fatima, ito ay tunay na authentic, tunay na aparisyon, no? Yan ay inaprubahan ng mga obispo sa buong mundo. At alam ng mga simbahan Katoliko, no? Simbahan na ay mga pari, alam nila na itong aparisyon ng Fatima, ito ay tunay na aparisyon na naganap. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Ano? Kaya mga kapatid, sino po ba ang yung nagdarasal ng Santo Rosario dito? Sino po sa inyo yung nagdadasal ng Santo Rosario? Yung marunong magdasal ng Santo Rosario? Ikaw tayo, marunong ka? Santo Rosario. Ikaw na. Santo Rosario. Ay, pag-mystery lang. No? Kailangan, dapat matapos mo yung 5 misteryo. Yan, no? Joyful lang at saka glorious. Yan. Kailangan, kompleto na tayo ay marunong magdasal ng Santo Rosario. Bakit? Bakit kailangan natin magdasal ng Santo Rosario? Kasi merong 15 pangako ang Santo Rosario. Amen? Kapag ikaw ay nanalangin ng Santo Rosario, ay may pangako. May pangako ito na makakamtan mo na ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya nga alam nyo, sa babasahin ko po sa inyo, no? Yung 15 pangako ng Santo Rosario. Amen? Una, sabi, sino ba ang matapat na magsilbi sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Rosario ay makakatanggap ng mahalagang grasya. Amen? Kapag ikaw pala ay nagdasal ng Santo Rosario, ikaw ay makakatanggap ng mahalagang grasya sa Diyos. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At ang pangalawa, ipinangangako ko ang aking tanging pagsasanggalang at grasya sa lahat ng magdarasal ng Rosario. Amen? At ang pangatlo, ang Rosario ay isa
na baluti laban sa impyerno, ito ay makakagiba ng bisyo, makakabawas ng kasalanan, at makakalaban sa maling pananampalataya. Amen? Kapag ito yung pangatlong pangako na kapag ikaw ay nagdasal ng Santo Rosario, no? Ito ay makakabawas ng kasalanan at makakalaban sa maling pananampalataya. Amen? No? Hindi ka na sa maling pananampalataya. Amen? Kaya sa palakpak sa ating Panginoon. At ang pag-apat, magiging sanhi ng kabaitan at mga banal na gawain para sa kalwalhatian. Ito ay makakapagkamit para sa kaluluwa ng kasaganang awa ng Diyos. Ito ang makapaglalayo sa puso ng tao sa hangaring kamunduhan at kawalang halaga nito. Ang rosaryo ay magtataas sa kanila sa pagnanais sa walang hanggang kaligayahan. Yan yung ikaapat na makakamtan mo kapag ikaw ay nagdarasal ng Santo Rosario. Kaya nga diba, sabi ni Mama Mary, magdasal tayo araw-araw ng Santo Rosario. Amen? Unaway magpakabanal ang mga tao sa pamamagitan ng Rosario. Amen? At panglima, ang mga kaluluwa na naglalagang sa kanilang sarili sa akin sa pamamagitan ng Rosario ay hindi mapapahamak. Amen? Kaya ka sa palakpak sa ating Panginoon. No? Kapag ikaw pala ay nagdarasal ng Santo Rosario at sa pamamagitan ng Rosario ay hindi ka mapapahamak. Amen? Yun yung panglima na makapagtan natin kapag tayo ay nanalangin ng Santo Rosario. Amen? At pang-anim, ang sinumang magdarasal ng taimtim na Rosario habang nagninilay ng mga misteryo ay hindi malulupig ng kasawiyang kalat. Siya ay hindi parurusahan ng hustisya ng Diyos. Hindi siya mamamatay sa kamatayang walang paghahanda. Kung siya ay nabubuhay na matuwid, siya ay mananatili sa grasya at magiging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Amen? Kapag ikaw ay nagdarasal ng Santo Rosario, ay hindi ka mamamatay na walang paghahanda. Amen? Yung mamamatay na tulas pa kang mamamatay ay hindi. Kasi nga, nagdarasal ka ng Santo Rosario. Amen? Ito yung pang-anim na pangako. Amen? At pang-pito, sino mang may tapat na debosyon sa Rosario ay hindi mamamatay ng walang sakramento ng Iglesia. Amen? Yun yung pang-pito na makakanta natin. Amen? At pang-walo, ang mga matatapat sa pagdarasal ng Rosario ay magkakaroon sa buhay at sa kamatayan ng liwanag ng Diyos at kasaganaan ng grasya ng merito ng mga santo sa paraiso. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At ang pagsyam, aking hahanguin sa purgatorio ang mga deboto ng Santo Rosario. Amen? Hahanguin ka pala sa purgatorio. Amen? Kapag ikaw ay nagdarasal ng Santo Rosario at ikaw ay namatay at napunta ka doon sa purgatorio, ikaw ay hahanguin ng Diyos. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At pang-sampo, ang matatapat na anak ng aking Rosario ay magkakamit ng mataas na kalwalhatian sa langit. Amen? At pang-11, makakamtan niya ang anumang hingin niya sa akin sa pamamagitan ng Santo Rosario. Amen? Yun yung pang-11. Kapag ikaw pala ay nagdarasal ng Santo Rosario, no? Anuman daw ang hingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Kasi nga nagdarasal ka ng Santo Rosario. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At ang pang-12, lahat ng magpapalaganap ng debosyon sa Santo Rosario ay tutulungan ko sa kanilang pangangailangan. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. No? Kapag ikaw pala ay nagdarasal ng Santo Rosario, no?
pala na lahat ng pangangailangan mo ay makakamtan mo. Kasi nga, merong gagamitin ang Diyos, no? Para yung pangangailangan mo ay makamtan mo. Amen?